Lalong tumindi ang tensyon sa gitnang silangan matapos magsagawa ng airstrikes ang Estados Unidos laban sa mga pasilidad na may kaugnayan sa programa sa enerhiya ng Iran. Matapos ang pag-atake, iniulat na pinag-aaralan ng Iran ang iba't ibang paraan ng pagtugon, kabilang na ang pagpapadala ng mga missile na tumarget sa mga military base ng Amerika sa Qatar. Ang naturang pag-atake ay nagdulot ng pangamba sa buong rehiyon at nag-udyok ng panibagong panawagan mula sa iba't ibang bansa para sa pag-iingat. Ayon sa mga opisyal ng Amerika, ang kanilang airstrikes ay isinagawa gamit ang mga long-range na lumipad mula sa mga base sa labas ng rehiyon. Tinarget ng mga ito ang mga pasilidad na sinasabing bahagi ng nuclear program ng Iran. Nagdulot ito ng malawakang pinsala sa ilang mahahalagang pasilidad at nagresulta sa pagkaantala ng mga operasyon doon. Ayon sa mga ulat, ginawa ang airstrikes matapos matanggap ng US ang impormasyon na may seryosong banta mula sa panig ng Iran. Bilang tugon, naglunsad ang Iran ng ilang missile na tumama malapit sa Al Udeid Air Base sa Qatar, na isa sa pinakamalaking pasilidad ng Amerika sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, 14 na missile ang pinakawalan at ang karamihan sa mga ito ay napigilang makapinsala dahil sa depensa ng Qatar at ng Amerika. Wala namang naiulat na nasaktan, ngunit nagdulot ito ng matinding takot sa mga residente sa paligid ng base. Bago isinagawa ang pag-atake, sinasabing nagbigay ng abiso ang Iran sa pamahalaan ng Qatar upang maiwasan ang pagkadamay ng mga sibilyan. Kinundena ng Qatar ang pag-atake at tinawag itong paglabag sa kanilang soberanya. Nagpahayag sila na may karapatan silang gumawa ng naaangkop na hakbang bilang tugon. Sa panig ng Amerika, sinabi ni Donald Trump na itinuturing nila ang pag-atake bilang isang mahinang tugon at pinasalamatan pa ang Iran sa pagbibigay ng babala bago ang insidente. Gayunpaman, iginiit niya ang kahalagahan ng kapayapaan at ang kagustuhan ng Amerika na mapanatili ang kaayusan sa rehiyon. Nagpahayag naman ng suporta ang Israel sa hakbang ng Amerika dahil matagal na nilang sinasabi na ang programa sa enerhiya ng Iran ay banta sa seguridad ng rehiyon. Subalit may ilang bansa sa Europa at iba pang bahagi ng mundo ang nananawagan sa lahat ng panig na magpakita ng pagpipigil at iwasan ang mga hakbang na maaaring magpalala ng sitwasyon. Sa ngayon, patuloy ang mga lihim na pag-uusap sa pagitan ng ilang bansa upang subukang magbukas ng linya ng komunikasyon at maiwasan ang tuluyang paglaki ng tensyon. Umaasa ang maraming leader at mamamayan na mananaig ang diplomasya at maiiwasan ang paglaki ng mas malawak na kaguluhan sa rehiyon. Ang mga susunod na araw ang magiging mahalaga kung tatahimik ang sitwasyon o lalo pang titindi ang alitan sa gitnang silangan. Patuloy ang pagbabantay ng buong mundo sa magiging tugon ng mga leader ng Iran, Amerika at kanilang mga kaalyado. Lalong tumindi ang tensyon sa gitnang silangan matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa palitan ng mga misil ng Iran at Israel. Lalo pang naging seryoso ang sitwasyon nang magsagawa ang puwersa ng Estados Unidos ng mga pag-atake sa ilang lugar sa Iran na sinasabing may kaugnayan sa kanilang nuclear program. Dahil dito, nagpatuloy ang palitan ng mga missile na nagdulot ng pangamba sa maraming bansa. Ikinuwento ng mga residente ng ilang bahagi ng Iran, lalo na sa Isfahan, na nakarinig sila ng malalakas na pagsabog at nakakita ng malaking liwanag sa kalangitan sa gitna ng gabi. Kinumpirma ng mga otoridad ng Iran na gumana ang kanilang mga panlaban sa eri upang salagin ang mga itinuturing nilang mapanganib na missile at drone. Ayon sa kanila, karamihan dito ay matagumpay na naharang, bagamat may ilang gusali at pasilidad na naapektuhan. Hindi ibinahagi ang tiyak na bilang ng naapektuhan, ngunit tiniyak ng mga opisyal na ginagawa ang lahat upang mapanatiling ligtas ang mga tao at ayusin ang mga nasirang bahagi. Sa panig ng Israel, tumunog ang mga sirena sa ilang lugar bilang warning sa mga tao na maghanap ng masisilungan. Ayon sa kanilang autoridad, nagtagumpay ang kanilang mga panlaban sa ere na mapigilan ang halos lahat ng banta. Bagamat may ilang pinsala na naitala, binigyang diin nila ang kahandaan at mabilis na pagtugon ng kanilang mga puwersa. Ikinuwento ng ilang residente ang takot na naramdaman nila habang naghahanap ng ligtas na lugar. Pero marami ang nagpasalamat na gumana ang mga panlaban sa eri gaya ng inaasahan.
Ang paglahok ng Estados Unidos ay nagdagdag ng tensyon sa sitwasyon. Ayon sa mga opisyal mula sa Washington, ang kanilang operasyon ay limitado lamang at nakatuon sa pagpigil sa mga posibleng hakbang na magdudulot ng mas malalang sitwasyon. Tinarget ng kanilang operasyon ang mga lugar sa Iran na sinasabing may kaugnayan sa nuclear program at ito'y tinawag nilang hakbang para mapanatili ang katahimikan sa rehiyon. Pinataas din ang seguridad sa mga base at tauhan ng Amerika sa lugar bilang paghahanda. Samantala, nanawagan ang mga pinuno ng iba't ibang bansa ng pagkalma at hinikayat ang bawat panig na iwasan ang mga aksyon na magpapalala pa sa sitwasyon. May mga pag-uusap na isinasagawa sa likod ng mga pinto at ilang bansa ang nag-alok na tumulong upang mapadali ang mapayapang solusyon. Ayon sa mga tagamasid, nananatiling busy ang rehiyon at umaasa ang marami na mabilis na matatapos ang palitan ng mga atake. Sa mga lungsod ng Iran at Israel, pilit na isinasagawa ng mga tao ang kanilang pang-araw-araw na gawain sa kabila ng tensyon. Nagbukas ang mga tindahan, patuloy ang mga pamilihan at nag-adjust ang mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga bata. May mga grupo sa komunidad na tumutulong at nagbibigay ng masisilungan at suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng pinsala. Naniniwala ang mga eksperto na bagamat ipinakita ng dalawang bansa ang kanilang kakayahan sa militar, may puwang pa rin para sa usapang diplomatiko. Paalala nila na ang anumang panibagong palitan ng atake ay maaaring magdulot ng mas malawak na sigalot. Patuloy ang panawagan ng mga pandaigdigang organisasyon na pairalin ang hinahon at tiyaking protektado ang mga mamamayan. Ang mga pangyayari ngayon ay nagbigay diin sa hamon ng pagpapanatili ng katahimikan sa isang rehiyon na may matagal ng hindi pagkakaunawaan. Habang nagpapatuloy ang mga pag-uusap at pinag-iisipan ng mga leader ang susunod na hakbang, ang mga tao sa mga apektadong lugar ay taimtim na umaasa na magbabalik ang katahimikan at ang pag-uusap ang manaig kaysa sa aksyon ng militar.